Sa tingin nyo kaya, kayo ba yung natatakot pag dumating na bigla kayo mag-iisa sa buhay? Sa tingin ko po is, opo, kasi po, kagaya nga po nung sa experience ko po, nabubuhay po nang kasama po magulang ko. And hindi ko po maiisip kung ano pong gagawin ko pag wala po sila. And sila po yung nagpro-provide po sa akin ng mga necessities ko po. Lalo na po sa mga school po. And paano pa po pag nawala po sila, wala pa po ang trabaho. Yun po yung problem po. Well, I understand kasi sa Pilipinas nga lang din, marami na rin pong mga taong nauulila. Yung biglang namamatay ng mga magulang na hindi talaga inaasahan. Yun nga lang, syempre alam naman natin na hindi man maiwasan ito, pero of course, hindi man isipin pa nag-iisa ka, parang wala na eh. Oo, may mga tutulong, pero hindi siya magsiguro madali sa simula. Pero sa tingin mo, mahirap na ba magtiwala sa mga tao sa panahon ngayon? Sa tingin ko po is, opo. Kasi po, kagaya na po ngayon, madami na pong nausap pong kung panloloko po tungkol sa mga pera po, ang mahirap na po magtiwala ngayon kasi po, unang-una po sa lahat is, naghihirap na po yung mga tao ngayon kasi po, ang dami pong nangyayari. Kagaya na po nung una, bagyo. And ang pangalawa po is, yung ongoing problem po with China po. So yun, isa na pong problem na din po. So if ang basehan po isa pera po, and mahirap na po magtiwala. Pero kung sa tao naman po, nakadepende pa rin po sa pipiliin ng tao yun. Since nabanggit mo yung pangyayari sa China, di ba? Sa napopular sa balita, may singit ko lang ng mabilis. Handa ka ba kapag biglang dumating na tayo ay gigirahin ng China halimbawa? Nakahanda ka ba? Hindi po eh. Kasi po, unang-una po sa lahat is yung kagamitan po. Kasi po, hindi po natin expected kung kailan po atake yung China or kung gagawa po sila ng plano na sirain yung Pilipinas. Lalong-lalo na po, wala po tayong mga kagamitan na mga pambaril po. Kasi po, underage pa lang po ako eh. I mean, young adult po. Yan, hindi pa po pwedeng bumili ng mga ganun, ng mga baril po. Kasi illegal po siya. And yun. I see. Pero ito po, sa tingin nyo kaya, may iba lang naisingit ko lang kasi yun eh. Kasi syempre, yun yung nangyayari sa ating paligid. Pero sa tingin mo, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo itong 2024? Sobrang dami pong nangyayari. Siguro po, masaya naman po. Nasa gitna po ako ng pakiramdam po, emotion po. Ang point ko po is, hindi po malungkot, hindi din po sobrang saya. Nasa gitna lang po kasi ang dami po nangyayari. Kagaya nga po nung sa pagkaka-war daw po. Tapos una-una po sa lahat is, ang dami na pong namawalang tao. And namamatay po yun. Okay, dahil speaking, nabanggit mo yung about sa kamatayan, kayo ba natatakot sa kamatayan po? Sa tingin ko po, hindi po. Kasi ang kamatayan po is expected naman po dadating. Kasi binigay po yun eh. And it's a plan po ng Diyos po. Kung mamamatay ka man po, ibig sabihin po, planado na po yun. So, kunwari lamang na wag naman sana po kunwari biglang uuwi kayo. Wag naman sana biglang nasagasaan ng sasakyan, biglang nadamay lang sa mga gang war for example, kunwari lang, no. Hindi ko kayo tinatakot na ikaw ay okay lang na biglang mangyari kagad yung expiration mo ngayong araw halimbawa. Nakahanda ka doon. Aware na po ako kung mangyayari po yan. Kasi po, yun nga po, it's expected naman po na may aksidente pong nangyayari. Hindi po natin nasahan yung kung anong time po tayo mamamatay po. Kung ikaw mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang years sa tingin nyo? Hindi ko na po pipiliin mabuhay ng matagal po kung gano'n po. Kasi po, ayaw pong makita yung iba pong mga kakilala ko po na mamatay po sa tapos buhay pa rin po ako. I see, sige. Ito, meron akong ibang kalito na tanong, mas mabilis lang po ito, huwag kayong mag-alala, madali lang po ito. Sunod po ito, no?
Tanong ko lamang, kayo po ba'y isang mabuting tao po? Sa tingin ko po hindi po. Kasi Bakit? po, madami na po ang kasalanan nagawa. Kagaya na po ng, ano po, pang-judge po ng tao yun. Hindi man po nakikita, pero, at ano po, nagagawa pa rin po yun. Pero kung ilalagay niyo po sarili niyo from 1 to 10, 1 as hindi kayo mabuting tao, napakasama niyo, or 10 sobrang yung mabuti, saan niyo po ilalagay ang scaling from 1 to 10? Curious lang naman. Pwede pong sa gitna po. 5, parang 5, 5 po. mga ganun. Paano hindi po malalaman kung isang tao po yung mabuti? Hindi po siya makikita sa gawa, pero pagka nakilala niyo po yung tao ng buong buo, malalaman niyo po kung tunay po ba siya talagang mabuti o hindi. I see. Pero sa tingin nyo, may ba yung basa ng dictionary? Tanong lang. Dati po, yun. Dati. Pero nagsasearch naman kayo kay Google pag di nyo alam isang salita. Ngayon po, hindi na po. Pero kalimitan po dati. Kasi po, kailangan po talagang malaman yung words eh. Lalo na po, makikipag-communicate po sa ibang tao. Kagaya na po, kung hindi po marunong mag-English dati. Yun, kaya po ako nag-aaral mag-English kasi po, gusto ko makipag-communicate sa mga Amerikano po. Alright, interesting. Pero syempre, napakalaga yan kasi ngayon sa panahon ngayon, kailangan natin talaga ng mga ganitong technology, no? Kasi kaya ko na itanong yan, bigyan ko kayo ng mabilis lang na trivia, no? Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti ang isang tao, ibig sabihin daw ay moral excellent o morally upright. Isipin daw ng moral ay ugali muna sa tao sa kanyang sarili. Dapat walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala daw sasak na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin itong mabibilis sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito. Kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Siyempre po, hindi naman po mawawala yun eh. Yun nga, kasi lahat po tayo guilty. Opo. Yan po unang matututo ng bata ang magsinungaling. Opo. And lahat talaga tayo ay natuto rin magsikreto na hindi sasabi ng totoo. Kaya tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnako po ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay nyo? Kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit anong pangalaga yan? Oo po, opo. Siyempre, imagine mo kung malalayang batas na yan at nandyan na yung police station, baka doon na po tayo tumatambay sa malawak na parke pero kulungan. Opo. Kasi automatic, guilty talaga tayo dyan. Pero ito po, sa tingin nyo, kayo ba ay nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Tumitindi po yung stress kasi po, yung ano po, nakaka-pressure din po yung sa words po. Unang-una po yung sa words po. Para pong binabaliwala ka po. Yan. Yan po. Siyempre, normal naman po, pag po tayo masasaktan o binububog, siyempre magagalit. Ano naman po tayo nakabungiskis habang tayo sinasaktan na, siyempre kalokohan yun. Sasabihin naman, baliw na isang tao, hindi nagagalit. Pero nakakatakot lamang, yung bigla na lang ipuputok na lang, yung bigla na lang gugulat na lang, ibubuhos na lamang yung galit. Kasi may sinasabi kasi na hindi din daw natin kailangan manapak, suntukin o barilin mo isang tao. Ang kailangan mo lang daw ay magtanim ng galit. Yun nga lang, ilataga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakaranas na gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun? Hindi po. Never pa? Opo. Bakit? Illegal po kasi yun. Kasi po, nakapunta po dati ako sa church po and tinuturo po yun na bawal po sabihin yung ganong words po. Na bawal po sabihin yung salita na yun, lalo na pag wala pong kabuluhan. Siyempre, yun nga lang, nakakalungkot lamang kasi dahil sa panahon ngayon, nagiging kasanayan na. Opo. Yung parang pag nadapa, minura ng Panginoon. Pag nag-aaway ko na rin magbabarkada, dinamay pa ang Panginoon. Wala namang kinalaman yun. Ang tawag kasi po doon ay blasphemy o pambabastos. Yun nga lang, nakakalungkot. May mga tao talaga ditong guilty. Pero ito po, nire-respeto nyo ba magulang nyo o minsan dumating na may mga away nangyari? May dumating po na away na pangyayari po. Pero malaki po respeto ko sa kanila kasi po, ito po, experience lang po. Sige lang. Muntik na po kasi ako mamatay dati sa sakit po. Kasi po sobrang masakitin po ako. And yun nga po, sila lang po yung dahilan ba't po ako nabuhay. Kasi dinala po nila agad ako sa hospital. Kung hindi po, siguro dedo na po ako doon. I understand. Pero syempre, yun nga lang nakakalungkot.
Pag sinabi kasi ating respeto ating mga magulang, as in wala talagang away, as in zero talaga. Pero imposible yan. Pagka tayo nagtatantrums, hindi natin gusto, kung hingi tayo ng candy, aalma agad tayo. So, ang tawag ka rin doon ay parang nakikipag-away tayo sa mga magulang natin. Yun nga lang, ang problema, lahat taga tayo dito ay guilty. Pero syempre, napakabuti naman talaga na i-honor pa rin natin ating mga magulang. Kasi talagang, ang gusto nila talaga ay magkaroon ng magandang pangarap at ang buhay talaga ang kanilang mga anak naman. Yun naman talaga kasi ang goal nila talaga. Yun nga lang, ang problema, lahat taga tayo dito ay nabigo. Linawin ko po, hindi ko kayo hinusgahan, hindi ko kayo sinisiraan. Ito po ay para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba'y guilty o innocent po kayong tao? Sa tingin ko po, guilty po. Kasi po, Go lang. madami na pong kasalanan pong nagawa. Yun po. Una-una po sila. Pero sabi naman po is, according po sa Bible, kahit pa ano pong kasalanan po yun, basta po tinanggap po si Lord po. Kayang-kaya ka po niya patawadin. Pero sa tingin nyo, saan ka kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Sa langit po. Kasi po, tinanggap ko na po si Lord. I see. Pero ganito lang yan. Bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa lang, no? Kunwari may isang kriminal, no? Sabihin natin siya ay nakapatay ng tao o nagnakaw siyang pera sa bangko. Nahuli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, po, guilty po sa nagawang kasalanan. Pero isinusuko ko po sarili ko kasi narealize ko po mali ko. Pwede niya sabihin na nag-surrender na siya sa Panginoon para nagsisisi siya kung yun yung tawagin. Pero sasabihin ng judge pa rin kasi dapat bago mo nagawa yung mga krimen na yan, pinag-isipan mo maigi. Kasi kaya siya nasa korte dahil nililitis ang kaso at nang napatunayan siyang guilty, for example, kailangan niyang pagbayaran, kailangan siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Opo. Ang point po nun is doon mo po marirealize yung pagkakamali po. Kaya po may impyerno po. Kasi po, doon po dinadala yung doon mo po marirealize yung mga pagsisisi po. Pag nadala ka na po doon. So, yun na po yung example nung sa impyerno po. Yung pagiging, pupunta po sa kulungan. So, yun nga kasi yung problema, no? Sabi kasi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, o ginamit pa ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, at marami pang mga nagawang kasalanan, o yung mga hindi sinunod mula sa 10 utos ng Panginoon, for example, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Pero sabihin lang po ang tanong na to, bagamat maaaring nasagot niyo na po ito. Sa tingin nyo, kayo ba'y nag-aalala pa rin na maaaring kayo po ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang kayo, tayong lahat, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Nag-aalala ba kayo sa sinasabi ng Biblia? Hindi po, kasi po, kung alam ko naman po sa sarili ko na minsan po, hindi po siya mapipigilan po. I mean, na bababago naman po kung nasa tama pong pag-iisip ko. Pero may point po kasi na parang na ka na po ng kadiliman po. Pero, sige, go lang. Napo-force na pong gawin yung masasamang bagay na yun. So, parang ang pinagdadasal na lang po na forgiveness na lang po sa Lord. Yan. Okay, pero sa tingin nyo, tanong ko lang, no? Sa tingin mo ba ang Panginoon ba nagsasabi ng totoo sa kanyang sinasabi? Sa tingin ko po. Bakit? Kasi po, yun na po, yung sa, mga kasalanan po. I see. Sinabi niya po na mapapatawad niya po yun kahit pag kalala yung ginawa mo. Basta oras na tanggapin mo lang daw po siya. Well, go. Sige po, wait lang po. Sige lang. So, kasi po, tinanggap mo na po siya. So, parang nagpa-baptize ka na po. Na ganun. And, yun na po. May sinabi po siya na ang pagkakatanda ko po is about po sa world po. And creations po. Tama po siya sa sa nakasulat po. Like kagaya po ng mga planeta po. Yan.
Sabi po dun sa Bible is, ano po siya, circular things po, na nakaano lang po sa paligid. Yun. Well, kaya ko po nasabi kasi yan dahil syempre ang Panginoon po kasi siya talaga ang main source ng truth. Kaya nga po may salitang perfect ay dahil siya po talaga yon. At kapag kasi sinabi natin ng Panginoon na hindi siya siya ay nagsisinungaling, wala na tayong basehan, wala nang integrity. Magulo na kagad ng ano. Yun yung mas malala. Mas malala pa yan sa mga rin yung inaagawan tayo ng China sa mga isla, for example. Ito mas malala kasi pamumuhay ng tao ay mas malala. Parang dahil mo pang sinasakop na kagad tayo ng maling sistema. Pero ang punto naman po, kapag po ang Panginoon kasi hindi siya nagsisinungaling, ibig sabihin, totoo lang ang sinasabi niya. Kahit po yung sinasabing patungkol sa justice, sa impyerno, totoo po yun. Kasi ang gusto po parating kasi ng Bible po, ay para po tayo ay magpakumbaba sa kanyang salita dahil talagang, sabi kasi sa Bible, whether we like it or not, lahat po talaga tayo ay hindi mabuting tao. Kasi walang sino man mabuti kahit isa. Lahat po ay nahulog o pumalpak sa kalutian ng Panginoon. At ang masakit pa rin po dito, ano man po mangyari, lahat po tayo judge ng Panginoon sa ating mga nagawang kasalanan kasi ang justice po ng Panginoon ay para malaman lahat ang mga ginawa natin. Yun nga lang, nakakatakot, pag tayo nakakita natin yung mga nating ginagawa, talagang chop, marami mga tao ang mapapahamak. Sabihin ang justice ng Panginoon ay sa impyerno itatapon. Bagamat nakakapag-alala nga yan sa sinasabi ng Bible, pero pwede po magbago lahat kapag narinig natin itong salita na to. Narinig mo yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Opo. Ano kaya sa Tagalog nun? Pagpapatawad po. No? Nagsisimula sa letter A. And any idea? Awa po. Tama. Lagi ka ba nanghingi ng awa? Opo. Araw-araw? Opo. Mabuti po kung ganun, no? Kasi pag sinabi kasi mercy or awa, hindi sabihin nun kahinaan. Opo. Ibig sabihin, humingi tayo ng tulong sa Panginoon na inaamin natin tayo po yung makasalanan. Inaamin natin tayo po yung mahina at lagi tayong gumagabay sa Kanya, sa Kanyang salita. Ibig sabihin, dumidepende tayo sa Kanya. Dahil ang Panginoon po, hindi siya naiinis kung tayo po ay humingi ng mercy. Bagkus, yan po ay ang Kanyang solusyon upang hindi po mapahamak ang isang tao. Dahil pag siya humingi ng mercy, dito po magbabago ang takbo ng mga kaso. At I think alam niyo na po itong sagot na to. Ano bang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makaalis sa tinatawag na Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga po, ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit sa lahat-lahat. Wala siyang ginagawang kasalanan, gusto lang niyang tumulong, di lang sa inyo, sa ating lahat. Ang problema, may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila may nagmamalasakit at gusto na sila masusunod. Yan yung dahilan kung ba't si Jesus ay ipinako sa krus, namatay siya doon, at siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Parang isang kriminal, siya po yung makakalaya kung may nagpiyansa. Narinig yung isa ng piyansa. Opo. So, sabihin, pwedeng makalaya isang tao kapag may nagbayad po ng danyos. At ganyan din po ang ginawa ni Jesus, ang kanya pong buhay ang naging kapalit upang mabayaran ang kasalanan sa sanlibutan. Kasi nga, ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero curious lamang po ako, ano ba yung dalawang bagay po para makamit ang kaligtasan bagamat ito ay galing lang sa Panginoon? Meron ba kang idea? Dalawang bagay. Hindi ko na po maalala. Hindi mo maalala? Okay, ganito. Narinig mo yung salitang repentance? Opo. Ano kaya sa Tagalog nun? Any idea? Try lang. Yung ano po. Hindi ko po siya ma-explain. Hindi mo siya ma-explain, no? Sige, okay lang. Pag sabi po nating repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Para sa sakit, di ba gusto niyo laging gumaling? Opo, yun. Eh, halimbawa, bigla kayo nagkasakit kunwari, sa tingin mo, makakapunta ka pa kaya ng Sampaloc Lake? Hindi na po. Siyempre, kalokohan yan dahil baka hindi ka pa makapasok sa school kung baga kunwari nagkasakit ka kasi talagang lugmok ang ating katawan at ating focus. So, pag po tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag tayo nagawa ng kasalanan, talikuran natin nagawang kamalian at baguhin ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yon, check, patatawarin tayo ng Panginoon,
Bibigyan tayo bagong puso't isipan at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaanan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang at dahil doon meron pong buhay na walang hanggan. So ito na lang po yung ilan sa mga tanong to bago po umalis. Pero ito po, sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Siguro po, kasi nga po yun, binigyan niyo po ako ng ideya po. And sa mga bagong alamin po na hindi ko po alam. Yun. Tanong ko naman, kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lang. Not technically araw-araw po, pero tuwing may Bible study po or Sunday po. I see. Interesting. Pero kasi ganito lang yan. Di ba pag kayo nagugutom, kakain po kayo, tama po ba? Opo. Halimbawa, sarado ang tindahan dito at ang bukas lamang ay convenience store doon sa dulo sa malayo. Halimbawa, tatakbo kayo, bibili kayo pagkain kasi kayo nagugutom, tama po ba? Opo. Sana po rin ay ganun sana ang mindset kapag sa Bible. Hindi lang yung minsan natin mabasahin, nawa sana po ay araw-araw. Kasi parang pagkain yan, atin yan sa spiritual. Kaya nga may sinasabi po ang mga ilang tao na no Bible, no breakfast. So, sabihin, pag gising sana sa umaga, wag sana po cellphone. Pero I think lahat po tayo guilty yan kasi una po ang cellphone, check sa social media, tapos hindi na natulog, di ba? Kaya sana, bago tayo mamulat ang ating mata, mag-fill in muna po tayo ng tamang mga information bago tayo makagawa ng mga decision making. So, yung Bible po kasi, yun ay parang source of truth para hindi tayo mapahamak. Kasi kung ano yung nangyayari sa paligid, sinasabi rin talaga ng Bible. Kasi kaya po tayo dito sa mundo, ay para makilala natin Panginoon, siya ang malugod natin habang buhay. Ang bad news, lahat po tayo guilty, lahat po talaga tayo ay sa impyerno itatapon. Yan ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Pero maraming po maliligtas. Hindi dahil sila mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa panampalataya sa Panginoong Yesu lamang, sila ay maliligtas dahil yung sabihan ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa maulang gabi na ito. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. Okay, kung wala na po ang katanungan, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. God bless po. Salamat po. Thank you po.